na at magpasiklab sa aming masayang trivia presentation tungkol kay Jose Rizal. Handa na ba kayo na ma-amaze sa mga kwento na hindi niyo pa nalalaman tungkol sa ating pambansang bayani? Makisaya at makibida sa aming pagbibigay ng trivia tungkol sa buhay at mga ambag ni Jose Rizal. Sama-sama nating tuklasin ang kanyang kahanga-hangang kwento at huwaran ng katapangan at katalinuhan. Rizal, alam niyo ba na ang batang Jose Rizal ay isa ring pet lover? Kabayo raw ang kanyang naging alaga at pinangalanan niyan itong Alipato. Meron din siyang malaking itim na aso na ang pangalan naman ay Usman. Rizal, alam niyo ba na si Rizal ay maliit na tao lamang? Ang kanyang height ay 5'3 lamang. Ang kanyang waistline naman ay 25 hanggang 26 lamang. At meron rin siyang malaking ulo. Ang mga sombrero niya ay may sukat na 6.5 sa paligid at 8 inches mula harap hanggang likod sa loob. Hindi siya mukhang kakaiba dahil napapalitan ito ng kanyang malalawak na balikat at matatag na leeg. Sa kanyang panahon, hindi karaniwan ang taas at sukat ng katawan ni Rizal. Ngunit ang kanyang pisikal na anyo ay hindi nagbigay ng dahilan para tawaging kakaiba ang kanyang itsura dahil sa kanyang maayos sa pangangatawan. Rizal, alam niyo ba na hindi Pilipino ang lumikha ng monumento ni Rizal sa Luneta? Noong 1905, isang paligsahan ang idinaos upang pumili ng pinakamagandang disenyo para sa monumento na itatayo bilang pagpupugay kay Jose Rizal bilang isang bayani ng Pilipinas. Si Richard Kisling, isang kilalang alagad ng sining mula sa Switzerland, ang nagwagi sa paligsahan, kung saan kanyang ipinakita ang kanyang kasanayan at talento sa sining. Ang kanyang disenyo ay nagpapakita ng isang makasaysayang pangyayari kung saan ay si Rizal ay nakatayo sa harap ng mga manlalakbay sa Europa. Dala nito ang kanyang aklat na Noli Me Tangere. Rizal, alam niyo ba, mga Pilipino ang bumaril kay Rizal? Upang insultuhin ng mga Pilipino, ang mga kinuhang berdugo ng mga Kastila ay mga Pilipino. Sa likod ng mga Pilipino na ito ay may mga Kastilang sundalo na nakatutok ang kanilang baril sa mga Pilipinong sundalo. Kung sakaling hindi gawin ng mga Pilipino ang pagbaril kay Rizal, sila naman ang babarilin nito. Rizal, alam niyo ba? Noong panahon ni Jose Rizal sa Dapitan, kilala siya hindi lang bilang bayani, kundi pati na rin sa kanyang mga hilig sa pagkain. Ayon kay Faustino Tinong Alfon, ang dating kusinero ni Rizal doon, paborito niya ang mga prutas na lansones at mangga. Tuwing kumakain si Rizal, karaniwan siyang may 3 klase ng ulam. Subalit, mas interesante ang kanyang almusal. Ano nga ba ang karaniwang almusal ni Rizal? Ayon kay Alfon, kadalasang almusal ni Rizal ay mainit na tsokolate, kanin at tuyo. Rizal, alam niyo ba na mayroong 3 hayop na ipinangalan kay Dr. Jose Rizal? Ang una ay ang Draco rizali, isang uri ng dragon lizard na natuklasan noong 1896 sa Pilipinas. Ito ay may kakayahan ng paglipad gamit ang mga maninipis nitong balat na nagmimistula nitong pakpak. Ikalawa ay ang Apogonia rizali, isang uri ng beetle o kulisap. Ito naman ay natuklasan noong 1997 sa Borneo. At ikatlo, ang Rhaciophorus rizali, isang species ng palaka na naninirahan sa mga puno at kakahuyan. Natuklasan naman ito noong 2002 sa Mindanao. Rizal, alam nyo ba na ang orihinal na larawan ng pagbibitay kay Jose Rizal ay may kasamang isang aso? Ito ay ang mascot ng firing squad. Sinasabi na pagkatapos ng isang sundalo na barilin sa huling pagkakataon ang ulo ni Jose Rizal upang tiyakin na siya ay patay na, ay ang aso ay tumakbo sa paligid ng kanyang katawan at humiyaw at nagtatatahol. Rizal, alam niyo ba na minsang nagpadala si Jose Rizal ng liham ng pag-ibig na nakasulat sa invisible ink kay Leonor Valenzuela, isang matangkad na dalaga mula sa Pangasinan. Ang mensahe ay mababasa lamang kapag inilagay ang liham sa ibabaw ng lampara o kandila. Rizal, alam niyo ba na ang huling mga salita ni Dr. Jose Rizal bago siya bitayin sa Bagong Bayan noong December 30, 1896 ay consummatum est, na nangangahulugang tapos na sa Latin.
Ang mga salitang ito ay kapareho ng mga huling salita ni Hesukristo bago siya mamatay sa krus. Isang makasaysayang pagkakatulad at pagkakaugnay sa dalawang mahalagang tauhan sa ating kasaysayan at ating pananampalataya. Alam niyo ba na bago pa man naging pambansang bayani si Jose Rizal ay nagkaroon siya ng unang pag-ibig na nagmarka sa kanyang buhay at mga akda? Ang kanyang kababata at pinsan na si Leonor Rivera ang unang umakit sa kanyang puso at naging inspirasyon sa paglikha ng karakter na si Maria Clara sa kanyang nobelang No Limitang Ere. Rizal, alam niyo ba, ang huling tula na kanyang isinulat bago siya bitayin ay ang Mi Ultimo Adios sapagkat nais niyang ipahayag ang kanyang huling saloobin at pagmamahal sa kanyang bayan sa pamamagitan ng tula. Upang mapanatiling lihim ito mula sa mga otoridad ng Kastila, inilagay niya ang tula sa loob ng isang lampara. At ngayon ito ay kinikilala bilang isang makasaysayang peraso ng literatura na nagpapakita ng pagmamahal ni Rizal sa kanyang bayan at ang kanyang sakripisyo para sa kalayaan ng Pilipinas. Rizal, alam niyo ba na pumasa siya sa pagsusulit sa land surveying sa edad na 17 gulang? Ngunit hindi agad nabigyan ng lisensya sapagkat siya ay menor de edad pa lamang dahil sa batas na nagtatakda ng minimum na edad na 21 para mabigyan ng lisensya. Rizal, alam niyo ba na si Jose Rizal ay nangolekta din ng mga kabibe? Ang pagkokolekta niya ng mga kabibe ay bahagi ng kanyang pagsisikap na pag-aralan ang mga lokal na species at pagbibigay ng mga kontribusyon sa agham. Nakatulong siya sa pagdodokumento ng mga uri ng mga kabibe na matatagpuan sa rehiyon ng Dapitan. Rizal, alam niyo ba na gumawa siya ng mga iba't ibang eskultura noong siya ay nasa Dapitan? Isa na rito ang ulo ng batang babae na kilala bilang Head of Dapitan Girl. Isa rin sa mga kilalang eskultura na kanyang ginawa ay ang Mother's Revenge. Rizal, alam niyo ba na tinawag siyang the first Filipino ni Leon Guerrero? Sa kanyang biografiya tungkol kay Rizal, ipinapaliwanag niya na si Rizal ay naging simbolo ng pambansang pagkakaisa at pag-asa para sa kalayaan ng Pilipinas.